Kamakailan lang ay inannounce po ng Binance na i-delist nila ang ilang mga trading pairs kabilang na po ang Dogs, FET, Nero at saka NOT. Yan, isa itong malaking balita dito sa mundo ng cryptocurrency dahil ang ganitong hakbang ng isang malaking crypto exchange tulad po ni Binance ay maaari pong magdulot ng pagbaba ng presyo ng mga apektadong tokens. Pero bakit nga ba ginagawa ito ng Binance? At ano po ang epekto nito sa mga trader at investor? Kaya yan, lalong-lalo na para sa atin na interesado sa mga nabanggit na mga tokens na ito. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, mga tokens pa naman ito na may mga Pinoy na interesado or naging interesado sa mga ito. Yan, si Dogs, FET, Nero at saka si Notcoin. Ayan. Yan po, Binance announces delisting plans for Dogs, FET, Nero and Not on Wednesday. Ayan, bakit nga ba nagdidelist itong si Binance? Una sa lahat ay hindi po bago kay Binance ang pagdidelist ng mga crypto tokens o trading pairs. Karaniwang dahilan nila para dito ay ang mababang liquidity o kakulangan ng sapat na dami ng traders na bumibili at saka nagbebenta ng mga nasabing tokens. Kapag mababa po ang liquidity, nagiging mahirap para sa mga trader na makuha ang tamang presyo para sa kanilang mga buy at sell orders. Bukod dito ay may periodic reviews ang Binance kung saan ay sinusuri nila ang performance ng bawat token sa kanilang platform. Kapag nakita nilang hindi na ito nakakatugon sa kanilang mga security at saka quality standards, maaari po nilang alisin ito sa kanilang listahan ng trading pairs. Ngayon ay ano ang mga apektadong trading pairs? Ayon po sa official announcement ng Binance nitong February 19, tatanggalin nila ang mga sumusunod na trading pairs pagsapit po ng February 21. Yan, 3 o'clock UTC po yan. Kaya yan po, yung mga spot trading pairs na madidelist. Ang Dogs, BRL, FET, BRL, Nero, BRL, Euro, Nero, Euro, yan, at saka Notcoin, Euro. Ayan. Kasabay nito ay titigil din ng Binance ang spot trading booth services para sa mga nasabing crypto pairs. Kaya kung gumagamit po kayo ng trading booths para sa mga ito ay siguraduhin i-update o i-cancel ang inyong mga settings bago tuluyang mawala ang suporta para sa kanila upang maiwasan ang mga biglaang pagkalugi. Ngayon ay ano po ang epekto ng delisting sa presyo ng crypto? Kung kung babalikan po natin ang mga nakaraang delisting dito kay Binance, makikita natin ang isang malinaw na pattern. Bumababa po ang presyo ng mga apektadong tokens matapos ang announcement. Halimbawa nitong February 17 ay inannounce po ng Binance ang pagtanggal ng AirDAO. Yan, AirDAO, CLV, StormX at saka VT. Ano ang nangyari sa mga presyo nila? Ayan, ang nangyari po ay bumagsak ang AMB ng halos 42%. Ang CLV naman ay bumagsak ng 21% at ang STMX or StormX ay bumagsak din ng 13% at ang VT or VIT ay 50%. Yan, pinakamalaki kay VIT or VIT. Dahil dito ay marami po ang nangangamba na baka mangyayari rin ito kay Dogs, FET, Nero at saka Notcoin. Sa pagbaba po ng exposure ng mga tokens na ito kay Binance, posible ring bumaba ang demand at magdulot ng bearish movement sa kanilang mga presyo. Ang ganito pong pagbaba ng presyo ay maaring magdulot ng panic selling sa ibang investors na lalo pang nagpapalala ng pagbaba ng halaga. Ngayon ay ano po ang dapat gawin natin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Yan, lalong-lalo na sa mga traders dyan. Mahalaga pong malaman ang tamang diskarte kapag may ganitong delisting announcement. Kaya meron pong ilang bagay na maaari po nating gawin. Yan, i-check po ang ating holdings. Kung may hawak po tayong Dogs, FET, Nero o NOT, suriin kung ano ang maaring gawin. Pwede po tayong magdesisyon kung ibebenta natin ito bago po tuluyang bumagsak ang presyo o kung itatago natin ito para sa posibleng pag-recover sa hinaharap. Pangalawa ay iwasan po ang panic selling. Totoo na maaring bumaba ang presyo, pero hindi ibig sabihin na dapat agad-agad ibenta ang lahat ng ating holdings. Tingnan muna ang overall market trend
at posibleng alternative trading platforms kung saan maaari pong magpatuloy ng ating trading sa mga nasabing tokens. Pangatlo ay gamitin ang ibang exchanges. Ang delisting po kay Binance ay hindi nangangahulugan na mawawala na ang isang token. Maaari pa rin itong i-trade sa ibang crypto exchanges, kaya siguraduhin alamin kung saan pa available ang inyong tokens. Pang-apat ay maging updated po sa balita. Sa mabilis na galaw ng crypto market, mahalaga po ang pagiging updated sa mga balita upang makagawa ng matalinong desisyon. Sundan po si Binance, pati na rin ang iba pang mga reliable sources ng crypto news. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang delisting po ng isang token ay hindi palaging masama. Para po kay Binance, ito ay paraan po nila upang mapanatili ang kalidad at seguridad ng kanilang trading environment. Pero para sa mga traders at investors, ito po ay isang hamon na kailangang harapin ng may tamang diskarte. Kung ikaw po ay isang long-term investor, maaaring tingnan ito bilang oportunidad upang bumili ng tokens sa mas murang presyo kung naniniwala ka sa kanilang potensyal. Ngunit kung ikaw naman ay isang short-term trader, maaaring kailangan mong maghanap ng alternatibong paraan upang kumita sa crypto trading. Ang pinakamalaga ay ang pagiging responsableng trader at investor, alamin ang market trends, manatiling updated at laging gumamit ng risk management strategies. Sa crypto, walang sigurado, kaya't mahalaga pong pag-aralan ang bawat galaw bago magdesisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.